Ito na yung panahon na talagang kinatatakutan ko. Ito na yung mga oras na takot ako kasi sabi ko kung ako mamamatay may mag-aabulo din po ba? Yun ang sabi ko sa nanay ko. So tinatanong ko talaga sarili ko, sa dami ng tinulungan namin na tao, pagdating ba ng panahon kung kami ang mangangailangan, tutulungan po ba rin kami? My God, oh, that's really hot. I don't want the fire to run. That's the biggest fire I've ever seen. Sorry, my hands are getting in the way. My eyes. Oh my God. My eyes are burning. My eyes are burning. My eyes are burning. Tell Tommy mommy is scared. Go. Go. The fire's getting big. That there was like Something is crawling in my skin and I don't know what it is. If it's ticks I know or whatever. every time I step into these plants, it feels like something's crawling on my leg. That's why I was going slow. It was because I wanted to be careful not to step on the plants. Oh wow, it's so big. It's getting big and I'm afraid. Me too. It's gonna consume us or something. So Fire extinguisher here. yeah, you can. Okay, good. So ilang araw na po guys na medyo tuliro yung ulo natin kasi meron po kami emergency sa Pilipinas na hindi inaasahan at isa sa mga kinatatakutan namin. Hindi ko alam kung paano paano kami makabangon o paano makabayad ng mga kung ano-ano. Parang ang hirap. So yung mga kaibigan ko sa Facebook, of course you know what's going on and what's happening, and those who follows me in my Facebook post. So update ko lang na ang init. Okay, patuloy tayo guys. Ito na nga, Wednesday ba ng madaling araw, I think Wednesday ng madaling araw, nakareceive ako ng text galing sa kinakasama ng kapatid ko na na-hospital nga, na-admit yung kapatid ko. Kapatid yung panganay namin. Tatlo lang po kami magkakapatid. So nung una hindi ko pinansin kasi maaga pa, madaling araw. So wala akong sa mundong mag-chat or mag-text. So nung pumasok na si Zoe mga around 7:30, binasa ko ulit. Doon ako para akong nataranta kasi ang pagkakaalam ko wala na siyang trabaho ng April 1 and he was vocal about not having enough money, yung para mga ganon, na nakikipag-collaborate siya sa akin para na mabuo yung business niya. Pero wrong timing kasi, nung time na mag-collab siya sa akin is, I'm also financially down. So I said, not at the moment. So hindi ko siya, nag-expect siyang papadalan ko siya ng pera at that time. Pero sabi ko alanganin kasi inuna ko muna si Zoe. Okay? So, what I mean na inuna si Zoe is, inuna ko yung abogado, no? No, para na at least maisama ko si Zoe sa Pilipinas. Yun ang inuna ko. So, nung binasa ko ulit, sabi naman, nung chinat ko, sabi ko, bakit ano nangyari? Sabi na heart attack daw. So, doon na. Kasi ang sabi ng doktor, kailangan siyang i-angioplasty right away, ASAP. Kasi mayroon nga siyang clog. Pero, pinrasis pa ng nanay ko yung kanyang PhilHealth, binayaran, talagang hindi ko alam kung ano pa ang mga ginawa nila doon na sabi ko mayroon pang insurance na kailangan i-cover. Yung insurance po niya ay siya mismo ang magki-claim after na siya lumabas ng ospital. Ganun po ang policy ng Manulife. Yung PhilHealth, maliit lang din ang kina-cover. So, obviously, hindi siya yung parang pumasok ka sa hospital, 100% they will take care of you, look after you kung wala kang pera, right? So, kailangan talaga magbayad ka ng down payment,
kung may mga request kailangan mong bilhin, mga ganon. So talagang walang-wala kami ng dalawa ng kapatid ko nasa Vietnam. Walang-wala kami lahat. So Thursday, I remembered, hindi ako makafocus sa trabaho. I was like driving around places na parang hindi mo siya ma-fake yung araw mo. So I remember like vlogging in front of Walgreens, and you know, ang hirap kasi parang nag-sink in ang lahat, yung parang ganun, talaga tumutulog yung luha ko, tinapos ko yung vlog kasi parang nakita ko yung sarili ko na parang hindi matatapos. So yeah, yung parang yung nag-resonate sa akin yung sa mga panahon na may magandang trabaho ng kapatid ko nung nasa Singapore siya, yung tatay ko nasa abroad, ako ay tumutulong, yung mga ganon tipo. Ngayon na time na kailangan namin, yung parang ang tahimik guys, walang masyadong, so sa mga panahon na yun, yung parang wala kang pag-asa. So nagpost ako sa Facebook na kung sino ang bumili ng sabon ko, yung mga ganon tipo, I will replace all your dollar amount para na yung donation or yung mabibili nyo ay mapupunta nga ang proceeds doon sa expenses tsaka sa medical procedure na gagawin sa kapatid ko. Alam mo ano ang nakaka-touch? Strangers. Mga strangers po ang mga nag-donate. Medyo nung bandang huli na talagang kailangan kong i-post yung picture ng kapatid ko na talagang nasa ospital siya dahil nasa operating room, nasa recovery room, nasa ICU. Kailangan kong ilagay yung picture niya kasi hindi kasi ako nangihingi ng kahit anong tulong noon pa man. Ako ang nagbibigay, sila ang lumalapit sa akin, ako ang nag-aabuloy, ako lahat simula pa noon, pati na kapatid ko, you know, yung kapatid ko walang sabi-sabi magdadrop yan ng 100,000 na tulong, wala yung reklamo. Pero itong sa panahon niya na ngayon, lahat ng tao ay nakasik yung kanilang wala ko may narinig na kamusta o ganito. Pero nung itong pinost ko na talaga yung picture nila, yung mga tanong na paano ba, ganito, sabi ko na heart attack, ganito. So, mayroong mga iilan na mga kamag-anak na nagbigay at minessage ako with proof pa yan. Manang Angie, nagbigay kami ni ganito, ito ang Gcash namin. So, yung parang, hindi yung parang kusa. Kahit na papano yung parang kusang magbigay. Hindi naman sa nanunumbat ka, no? Yung, nung matagal na panahon, siguro mga mahigit 20 years pagka message kami, oy, may namatay, may na-hospital, may na ganito, kailangan mag-contribute. Yung kapatid ko, walang, lahat yan, tinulungan lahat sila. Nung siya na nangangailangan ngayon, buhay niya na, ang hirap maghanap ng tao na tutulong sa'yo, pero alam mo kung bakit, kung ano, strangers. Ang strangers na hindi mo kakilala, dun pa ang tulo-tulong suporta sa'yo. Dun talaga ako na-touch. Kaya nung Sunday na, nung Thursday na nagbablog ako, talaga yung luha ko pa tumutulo. Parati kong sinasabi ko sa nanay ko, sa mga panahon ngayon, sabi ko, all of family na lang, tayo na lang magtutulungan. Sabi ko, kasi parati, mini-message ako, uy, namatay si ganito, namatay si ganyan, uy, na-hospital si ganito, si ganyan, kailangan ng tulong. Hindi ako nagbigay. For so long, I learned how to say no. Kasi alam mo kung bakit. Nung pag alam ko na ako ang nangangailangan, walang may magbibigay. Kaya parati ko sinasabi sa nanay ko, kung ako kaya mamatay, may mag-aabuloy din kaya. You know? Kung ako din pa kaya ang nasa ospital, may mag-aabuloy din kaya. Kasi, hindi ibig sabihin na nasa Amerika ka ay milyonarya ka. Hindi ibig sabihin na nasa abroad ka ay milyon-milyon ang pera mo. Hindi alam ng tao kung ano ang sitwasyon mo. Hindi alam ng tao kung anong meron ka at anong wala ka. Kaya wala, you know, habang buhay kong alalahanin, ano bang tawag doon, habang buhay ko siyang i-remember, ang lahat ng tao nag-message sa akin, ang lahat ng taong nagbigay ng tulong sa kapatid ko, hindi ako nagkusa silang nagbigay. Habang buhay kong dadalhin yan, alam mo kung bakit? Kasi alam ko totoo silang tao. Sa panahon na nangangailangan ka, makikita mo kung sino sa pamilya mo ang dadamay sa'yo. Yun guys. So, hindi ako mapakali ng ilang araw na. So, nung Thursday, biglaan lang nagsabi si Tami sa akin, dali, punta tayo ng Kentucky. Kasi alam niya yung parang tuliro ako, wala ako sa isip, hindi ako makatulog. Kaya nandito kami sa Kentucky. So, para na mag-divert yung utak ko at maiba na naman yung atmosphere at hindi ako masyadong mag-focus sa problema sa Pilipinas. Pero nakikita niya pa rin kasi nasa cellphone ako parati, nagchat-chat.
yung nag-a-update. So, sabi niya sa akin, nasa tamang na siya, na may procedure na, yung ganon. Magantay na lang tayo ng results, yung ganon. So, siguro sa tamin, nag-aantay lang yan kung kailan lalabas yung end game, kumbaga. Kung ano yung pinaka-finale na isasabihin ko sa kanya. Sa ngayon, parang relax lang siya. Pero guys, talaga, alam mo, nasabi ko talaga sa sarili ko na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pangangailangan, makikilala mo talaga kung sino ang taong tunay at sino yung taong dadamay sa'yo. Kasi marami akong tinulungan, marami akong binigyan nung mga panahon na ganito, hindi ko sila nakita. Yung iba nga nag-unfollow pa eh. Meron akong unfollowers na 4. Hindi ko lang alam kung nag-unfriend. Yung ganon. Pero bahala na yung Panginoon para sa kanila. Pero ako, never akong nanghingi since pa noon. Ngayon lang dahil sa pangangailangan ng kapatid ko. Kasi alam ko, wala kami. Yung kapatid ko, wala rin. Kasi yung trabaho niya, simula nung umuwi ng Pilipinas, bumaba din yung kanyang sahod. Pero marami din kasi expenses sa Pinas, yung mga ganong tipo. Alam mo naman tayo mga Pilipino, pagka nasa abroad tayo, yung pera natin ay hindi na pupunta sa savings, hindi na pupunta sa retirement, hindi na pupunta sa ating mga pangangailangan sa personal natin, kundi na pupunta sa pangangailangan ng ibang tao. So, pag tayo na ang umuwi sa Pilipinas, ang labas, wala tayong baon, wala tayong savings, wala tayong para sa sarili natin. Kaya alam ko ang sitwasyon ng kapatid ko. Kaya ako, I step up na, nagpakapal mukha ako guys. Nilagay ko talaga sa Facebook kasi kahit piso pa yan, kung may 1 milyon magbigay ng piso, 1 milyon yan. Kung may magbigay na 50,000 na piso, 50,000 yan. Malaking bagay na sa amin yan kasi yung kanyang angioplasty ay inabot ng mahigit 300,000. Hindi ko lang alam kung magkano ang kinover ng PhilHealth, pero dahil sa may PhilHealth siya at saka may Manulife siya, inako at saka yung parang nilagay sa procedure, parang pinasok siya kagad sa procedure. Pero kung wala siyang kahit isa, siguro hindi yan maoperahan. Pero nagbayad sila ng down payment, hindi ko alam kung magkano. Then sa mga oras na to, nasa ICU yung kapatid ko. Nilabas yata sa recovery room, pero pinalipat sa ICU, hindi ko lang alam kung bakit. Then after 5 hours, tinext ako ng kapatid ko, sabi niya nagising na daw siya. Kaya laking tuwa ko nung malaman kong nagising na. Pero after nito, marami pang mga hindi pa tapos ang laban namin. Marami pang kailangan tapusin, mga test, mga therapy siguro, or ano pang gagawin. Then yung mga maintenance niya. At wala na siyang trabaho. And yan ang problema ko kasi kung wala na siyang trabaho, saan siya kukuha ng pang maintenance niya? Tatlong magkapatid lang po kami. Wala kami ibang source of income kundi yung sariling personal na yung mga income namin, mga trabaho namin, yung mga ganyan. Yung asawa niya ay nagtitinda ng mini donuts tsaka ibang mga treats, pero survival din yung ganong tipo. But salamat po sa lahat ng mga tumulong. Alam niyo kung sino kayo. Naka-adjust na po ako sa emotion ko. So nung hindi ko maipost yung aking vlog ng Thursday kasi sobrang emotional at talagang ang sakit sa dibdib. It was a very raw emotion na hindi ko talaga siya mapigil, but I will show you some clips here. Hello guys, nandito tayo ngayon sa parking lot. Wala po tayong mudong magtrabaho. I pulled dito sa harap ng Walgreens kasi I can't fake my day at all. Okay. Medyo it hits me really hard kasi ito yung matagal na sinasabi ko pa noon between me and my dad. My dad was still in Saudi Arabia working. I was working somewhere abroad. Wala pa ako dito sa Amerika. My dad and I were talking na mahirap magkasakit, kailangan merong kang backup, merong kang extra. At that time, ang kanyang extra at kanyang backup ay PhilHealth, magbabayad ng PhilHealth. Walang ipon kasi pinatayo namin yung bahay. Okay, nung ako na
Nung mag-retire yung tatay ko, nagkasakit siya, nagka-cancer siya. But my brother was still working in Singapore as an architect. I was also working abroad at that time. So medyo hindi pa masyado mabigat kasi malaki ang share na binibigay ng kapatid ko. Siya lahat, ang halos, yung parang lahat ng angkan namin yata, tinulungan niya na. Yung tito ko nagka-colon cancer, yung mga tita ko, yung mga lola ko, yung tatay ko especially. Ilang beses inoperahan sa kidney cancer yung tatay ko kasi stage 4 yun. Although na mayroong mga kaibigan si tatay na hiniraman niya ng pera, but we have to pay it back. Hanggang sa namatay yung tatay ko, na kailangan namin lahat umuwi. At that time, nung mamatay yung tatay ko, nandito na ako sa Amerika. Kakarating ko lang. Siguro nasa 3 buwan pa lang ako dito. Lahat, inako ng kapatid ko yun. Siya lahat nagbayad. You know, pera sa ticket namin. So, nung ako naman ang nangangailangan dito sa Amerika, nung matagal na talagang medyo shaky yung marriage namin ng ex-husband ko, at saka nung nawalan siya ng trabaho, walang income, lahat, siya po ang talagang wantosawa na magpapadala ng pera. He went back to the Philippines, then nag-work from home. He started his own company, not company, but yung hobby niya to make guitars. Okay? Yung hobby niya to make guitars, he started it and he invested in his equipments. Okay? Then he gets some orders here and there, pero hindi siya makapag-prioritize kasi nga meron siyang, hindi siya matuturing na day job kasi parang yung nag-ship yung oras. Sa gabi siya nagtatrabaho, natutulog siya partially sa umaga. He lost his job April 1. So, but prior that, he was already like trying to collaborate, mag-collab kaming dalawa na we will put a business together. Pero wrong timing kasi siya kasi I'm in debt with lawyers. Marami akong binayaran, kakatapos ko lang magbayad sa divorce, then another lawyer again. Nag-ano siya kung mayroon akong ma-invest. I actually told him no before he lost his job. I told him na medyo mahirap kasi nga, but he took it. You know, I know it was painful to hear na he was expecting money from me, pero wala talaga ako may maibigay. Kulang talaga I cannot force Tommy to spend money na hindi naman kami kasal, right? So, I think he did not sleep since he lost his job. So, medyo mayroon siyang papitik-pitik na mga salita na he has to be careful with his spending, hindi pwedeng basta lang mag-spend ng pera, ganito. And dito ko talaga nasabi sa sarili ko na we have to really plan a backup kung may plan B tayo sa exit plan natin. I have my plan B pero I'm not there yet, right? Now, last night, nag-message sa akin yung kanyang asawa na he was rushed to the hospital. Ang sabi lang ng asawa, tumaas yung BP, 200 mahigit yata. And parang nangisay, ganun. So nira sa hospital, but it turned out after a lot of scan, meron siyang he suffered heart attack. Then he is risky for another heart attack anytime soon kasi meron siyang blockage. Yung blood pressure niya nagfa-fluctuate for the meantime. Parang kagabi yata, kaninang umaga sa atin, kagabi sa kanila, nag-stable siya kasi may gamot. Pero yung kanyang scan ay kailangan niya ng angioplasty, ano bang tawag doon? Yung parang stent na kailangan i-unblock yung kanyang artery sa kanyang heart. And he got quoted with 300,000, just the procedure only, not including the doctor's fee or any hospitalization, the rooms, mga medicines, mga ganon.
He is in a doctor's hospital in Bacolod, but he will be transferred to Riverside kasi walang procedure doon sa doctor's hospital. Dito ko talaga nasabi sa sarili ko, I'm very, very vocal about this to anyone, to my mom especially, na huwag basta-basta gagastos ng pera. Kung wala sa budget, hindi pwedeng gumastos. Hindi pwedeng yung parang kaliwat kanan yung gastusin. Kasi tumatanda na kami ng kapatid ko, tumatanda na kami. Wala kaming ibang source of income, kundi yung trabaho lang namin. I am financially not in a good spot. My brother, obviously he lost his job. Wala siyang savings kasi inuna, lahat nga, parang lahat na lang sa pamilya na lang lahat, Maraming tinulong yung kapatid ko, marami akong tinulong dati. But I learned how to say no. I started to say no nung ako na ang nangangailangan, walang may nagsabi na here's $100, here's 20 pesos. Wala. So I learned how to say no long time ago. Paminsan-minsan may pumapasok na may namatay, si ganito, kailangan mag-abuloy, may na-hospital, si ganito, kailangan ng pambili ng gamot, mag-donate, mag-ganito. Paminsan-minsan may pumapasok. Paminsan-minsan yung natural na parang umuoo ako, hindi ako nagsasabi na no. But there are times na hindi ko naman kilala yung tao. Wala naman akong connection, hindi ko naman na-meet yun, hindi ko naman talaga sa pangalan ko lang narinig. I said a hard no. Okay? I learned that a long time ago. Kasi sabi ko sa sarili ko, nung ako ang may kailangan, walang may nagbigay, walang may nagpahiram, kahit na ako pa mismo ang nagsabi mangungutang ako. Wala. And it happened to my brother now. So, my brother will not go talk to people, pahingi ng pera, pautang ako ng pera. Yung guts, yung talagang yung normal para sa yun na parang ibalik mo yung ano pang tawag doon? Utang na loob mo. Kasi nung sa panahon na nawalan ako, ang laking pera na binigay sa akin. Pero sa mga panahon na to, walang-wala ako. Wala akong maibigay. Tinulungan na kami lahat. Hindi ko na mabilang kung sino pa ang mga tinulungan niya at magkano ang mga tinulong niya. Milyon ang napalabas nun. Milyon. Wala siyang sinabi. Lately, he learned how to say no as well. Kasi wala siya eh. Unahin niya muna sarili niya, di ba? Mahal na ngayon. Iba na kaysa dati. After COVID times, nag-iba na ang panahon. So, I have no other thoughts kundi yung bumili kayo ng sabon ko. Yun na lang sabi ko sa Facebook ko. Yan na lang ang aking source of funds para kahit papano makapagpadala ako at para na ma-approve na po yung procedure niya. Okay, tatanungin natin, meron ba siyang PhilHealth? Yes, meron siyang PhilHealth pero nakalagdaan, hindi binayaran. Meron siyang Manulife pero ang sabi daw is kailangan niya mag-spend ng pera bago pa siya i-refund. So meaning hindi pa ma-approve ng Manulife yung kanyang claim na kailangan na urgent yung kanyang angioplasty pa yon, ganun ang tawag. So ano ang gagawin, yung ganung tipo. Wala naman akong ganung kalaking pera para na ibagsak. Dati nagbabagsak siya ng kahit 250,000, nagbabagsak yun ng pera ng ganong kalaki. 100,000 one time, nagbabagsak yun. Walang sabi-sabi, oo ka agad. Siya ngayon ang may kailangan pero ayoko na lang magsabi ng salita, kumbaga. Kaya sinasabi ko talaga sa nanay ko, sa kapatid ko, sa panahon ngayon, yung ating priority ay yung circle ng family natin. Kasi pagdating sa panahon na tayo may kailangan, talagang walang may maglabas. Wala talaga, as in wala.
I pull up in this parking lot kasi when I posted my video in Facebook, talagang na-touch ako. Isang kaibigan natin. She's my follower too and she's my subscriber here. You know who you are. Ate, thank you po. You know, sa laki ng tulong na binigay mo, nobody will drop a penny dito sa Amerika. Nobody. Yung pagka nanghingi ka ng tulong, ibabash ka pa. Yung ganun tipo. Pag mag-GoFundMe ka, siguro gayon ang gagawin ko, but I'm scared na questionin yung motive mo, yung mga ganun tipo. First time ko po manghingi ng tulong sa Facebook post. First time. So, yeah, yan ang ginawa ko. Nag-post ako ng website sa Facebook para na magbenta ng kahit na anong meron ako. And hopefully, I can gather more, how can I say, orders, and that will go through. Tingnan natin kung makakaya. Pero, meron siyang sasakyan. Hindi ko lang alam kung ipapabenta niya. Pero, hindi ko lang alam sa panahon ngayon kung bibilhin ba yan sa tamang presyo. You know, makakatulong yun. Yung kanyang sasakyan na pwede ibenta. Tatatlo lang kami magkapatid. Wala kaming tatay. Yung nanay na lang namin. So kami na lang na 4. Hindi ko naman maasahan yung ibang kamag-anak namin. So tinatanong ko talaga sarili ko, sa dami ng tinulungan namin na tao, pagdating ba ng panahon kung kami ang mangangailangan, tutulungan po ba rin kami? Kasi ang daming tao na nagbigay ako ng abuloy. Sabi ko, kung ako mamamatay, may mag-aabuloy din po ba? Yan ang sabi ko sa nanay ko. Sabi ko, tumatanda na rin ako. Pag ako ba ang na-hospital in the future, may tutulong din po ba? Kaya sabi ko talaga, yung pera na kinikita, hindi lang pwede ibagsak sa kung ano-ano. Kailangan talagang ipunin. Mahirap maglabas ng pera sa panahon ngayon. Ang sakit lang kasi wala akong may maitulong na ngayon na siya nangangailangan. Plus, ako ang unang sinabihan na nasa ospital siya. Sabi ko sa kanya, wala pa akong sahod. Sa Friday pa ang sahod ko. Wala siyang sinabi. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, let's cross our fingers na ma-approve yung aking insurance sa Manulife. Ito na yung panahon na talagang kinatatakutan ko. Ito na yung mga oras na takot ako kasi tumatanda na rin kami. Nanay ko 70 years old. Iwan ko lang kung meron ba siyang pang backup. Hindi ko alam kasi wala ako eh. Hindi ko rin siya mailagay sa aking insurance kasi hindi ko rin siya dependent. So, at nasa Pilipinas siya. Kahit na nung nandito siya sa Amerika, ang laki din ng babayaran ko kung papacheck up ko siya. Kahit ako nga sa sarili ko takot magpa-check up kasi ang laki ng babayaran. Kaya, ganon. Yung hindi ko lang mapigilan na yung mga strangers, yung hindi mo kaano-ano, hindi pa kayo nagkita in person, talaga maglalabas ng pera para sa pangangailangan mo. Bihira ka makahanap ng tao na ganyan. And while we are talking, I have another friend sending me a message. These are the people in Nevada that I made friends with and I made connection with. Pasensya na po kasi alam mo yung nasasaktan ka na kahit pamilya mo, kamag-anak mo, yung mga tinulungan mo noon, yung parang isisin lang yung message mo, nakasin. Pero dati pag sila ang nanghingi, oy kailangan ganito, oy minamatay si ganito, kailangan mag-abuloy, meron kung kahit magkano meron ka, yung parang obligado kang magbigay. I learned my lesson. You survive without me for so long. Kaya hindi ako magbibigay.
And ang sisiguraduhin ko lang talaga is yung pamilya ko. I'm sorry. Yan ang gagawin ko. Gagawin ko rin sa kanila yon pagka sila ang nanghingi sa akin. Hindi naman yung parang nagsusumbat ka, no? Pero parang nasasaktan lang talaga ako na ngayon na kailangan mo, walang may nag-extend ng tulong. At saka yung tumutulong sa iyo ay yung pa mga strangers, hindi mo pa kaano-ano, hindi mo pa kilala, hindi mo pa na-meet. Yung mga ganong tipo. Reality really struck you. Ganon. Yan guys. So, hindi ko alam kung may pera pa siya. Kasi ang alam ko, ang pagkakaalam ko, inaantay niya yung sahod niya last April eh. Yan ang pagkakaalam ko, inaantay niya yung sahod niya. Yung asawa natataranta din. So, I mean, sa Pilipinas pa naman yung parang pagka may mga request, maglabas ka kaagad ng pera. Yung ganong tipo, pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Kahit na mayroon pa siyang insurance, hindi yun yung kagayang insurance dito sa Amerika na aasikasuhan ka muna bago ka bibigyan ng bill doon. Hindi, iba. Tagal na kasi matagal na hindi ako na hospital sa Pilipinas. Matagal na hindi ko alam ang proseso sa Pilipinas. So, wala talaga akong alam. Ganun. Yeah, may mga ari-arian na pwedeng ibenta. Pero hindi naman niya mabenta bukas kaagad. At saka alam kong babaratin lang kami. Ganun. But, I learned my lesson. And in my hardest time, alam ko kung sino yung taong tunay. At alam ko kung sino yung taong nandun lang sa tabi mo kung may kailangan sila at kung mayroon ka. Alam ko na. Ayan guys, ang ating update for today. I'm so sorry. Medyo emotional tayo ngayon. Parang reality, kumbaga, reality lang sa siguro kultura na rin ng Pilipino, ano? Yung ganun. Kultura talaga ng Pilipino yun. Napaisip tuloy ako. Ayan guys, thank you so much.